bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rapi Tulfo at Amilin Biloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito ang mga balita ngayong araw. 10 taong gulang na batang babae patay matapos tamaan ng tumalsik ng bahagi ng tubo ng tubig. 10 taong gulang na batang babae, biktima naman ng pamumulestya ng amain. Sanggol na tagpo ang patay sa bangketa sa Makati. Mister pinakulong ng asawang OFW matapos mahuling ng bahay ng ibang babae. Mga pangdepensa ng mga kababaihan sa mga kawatan sa kalye, ituturo namin sa inyo. At sa timbro mo kay Tulfo, reklamo ng isang estudyante na piningot at pinahiya pa ng kanyang guro. Aaksyonan natin. Isang malungkot na Pasko ang sasalubungin ng pamilyang Suela ng Pasay. Patay ang 10 taong gulang nilang anak na babae matapos madisgrasya at tamaan ng ulo ng kumalas na tubo sa labas ng kanilang bahay. Nagbabalita si James Beltran. Hindi pa rin matanggap ni Mang Roger ang pagkamatay ng 10 taong gulang niyang anak na si Mary Jane. Tinamaan si Mary Jane ng sumabog na tubo ng Maynilad sa tabi ng kanilang bahay sa Pasay City kahapon. Ay, masakit sa looban ko. Magulang ako eh. Isa ka, mawala yung anak mo. Magpapasko pa. Kwento naman nakakita. Nasa labas ng bahay nila sa ilalim ng tulay si Mary Jane nang bumigay ang tubo. Nakita ko po yung si Mary Jane, yung bata, palabas. Tapos humakbang po ako ng 2 beses na akbang. May narinig na po akong putok. Ayon pa sa mga residente, problema raw nila talaga ang tubo dahil ilang beses na itong nasira. Matapos kumpunihin ng kontraktor ng Maynilad ang tubong ito, binuksan ang supply ng tubig. Pero dahil sa lakas ng daloy ng tubig, bumigay ito at ito na ang parte ng tubo na tumama sa batang si Mary Jane. Galit din ang tatay ng biktima dahil nakuha para tumakas sa mga tauhan ng kontraktor matapos ang disgrasya. Imbis na yung mga tauhan ng nawasa, tulungan kami hindi, nagtakbuhan pa eh. Siniguro naman ng pamunuan ng Maynilad na iimbestigahan nila ang insidente habang pinaghanap na rin ng otoridad ang mga tumakas na trabahador. James Beltran, News 5. Sa kulungan magpapasko ang isang lalaki sa Quiapo, Maynila. Inakusahan siya ng pangmumolestya sa mga menor de edad na anak ng kanyang kinakasama. Nagbabalita si Carla Lim. Kamay ko po inaabot niya po para po ipatong po sa niya. Biktima raw ng pangmumolestya ng kinakasama ng kanyang ina ang 10 taong gulang na si Irene. Kwento ng bata, pilit daw ipinapahawak ng kanyang ama-amahan ang ari nito sa kanya. Pero sumbong niya, pati ang 6 na taong gulang niyang kapatid na biktima rin ng amain. Napaligan niya po yung kapatid ko pero di naman po inaano niya po yung dito ng kapatid ko. Binalak daw magsumbong ni Irene sa ina, pero tinakot daw siya ng ama-amahan. Pag nagsumbong daw po ko kay mama, yung daw po, papainumin niya daw po kung pampatulog. Sa tiyahin lang nagawang magsumbong ni Irene na siya namang nagsabi sa nanay niya. Nang malaman ng ina, hindi na siya nagdalawang isip na isuplong sa mga pulis ang kinakasama. Siyempre po, hindi naman po pwedeng pagpalit ko yung anak ko ng dahil sa kanya. Panay naman tanggi ng sospek sa krimen. Hindi daw niya ito magagawa sa mga bata dahil parang tunay na anak na raw ang turing niya sa kanila. Hindi po totoo yan, ma'am. Ako nga po nag-aalaga sa kanila eh. Mahal ko po sila, ma'am. Hindi lang po yung asawa ko, pati yung mga anak niya. Humihingi ng tawad ang sospek pero desidido ang mag-iina na ipakulong siya. Carla Lim, News 5. Kahit magpapasko, walang patawad ang isang ina na nilaglag pa rin ang kanyang sanggol sa tinapon lang sa isang basurahan sa Makati kanina umaga. Nagbabalita si Cel Guevara Exclusive. 2 araw bago ang Pasko, lungkot at hindi saya ang bumalot sa mga taga-Kalayaan Avenue, Makati kaninang umaga. Isang patay na lalaking sanggol ang natagpuan sa mga nakatambak na basura. Nakabalot lang sa supot ang sanggol na tinatayang nasa 9 na buwan na. Ayon sa mga tanod ng nasabing lugar, nakalkal ng isang basurero ang supot na may lamang baby. Tumawag po yung zone leader, mayroon daw itong batang patay. Bali pagpunta po namin,
ang inabot po namin yung nagkakalakal ng basura, siya po na nakakita eh. Tinanong po namin siya, kita raw po niya yung paa. Walang palatandaan o pagkakakilanlan ng sanggol, maliban lang sa mga pad paper na may mga lamang homework ng isang second-year high school student na si Daisy na pinaghihinala ang nanay ng bata. Pero nang tuntunin ng news team ang bayan ng Dalagita, itinanggi niyang siya ang ina ng sanggol. Baka nililigaw lang daw ang tunay na suspect. Tumanggi rin silang magbigay ng payag sa harap ng kamera. Patuloy namang hinahanap ng otoridad kung sino ang responsable sa pagtatapon sa bangkay ng sanggol. Sel Guevara, News 5. Masamang balita ang sumalubong sa isang ginang na OFW sa pagbabalik niya sa bansa. Ang kanya kasing mister, 1 taon na palang nasa kandungan ng iba. At di lang yan, may bunga na raw ang kanilang pagsasama. Nagbabalita si Ryan Ang. Walang tigil sa pagmamakaawa ang babaeng ito. Huwag lang siya ipakulong ng ginang. Bistado kasi siya sa pakikipag-live-in sa mister ni Mrs. Ito pa? Hindi naman yung guwapo para bulit mo. Dahil sa walang patid na kakaiyak, nahilo at natumba pa ang babaeng si Annalyn. Kababalik lang daw sa bansa ni Mrs. na isang OFW, pero nagulat siya nang malamang 1 taon na palang may ibang kinakasama ang asawang si Largo Raso. At ang masaklap pa, kapapanganak lang ng babae ng kanyang mister. Magpapakahirap nga ako sa abroad, tapos yan pang ginawa ng asawa ko, nangabit. Ayan, kaya pinahuli ko para magkaroon ng aral. Sinisi naman ni Largo ang biyanan. Hindi raw nito pinapahawak ang padalang pera ng asawa at lagi siyang inaalipusta, kaya bumukod siya at doon nakilala ang bagong kinakasama. Nakilala lang kami, tapos parang nagkahulugan ng loob, parang girlfriend lang. Pero biglang cambio si Largo at sabay sabing hindi siya siguradong anak nga niya ang sinilang ng kabit. I'm not sure ngayon, hindi ko talaga masabi. Pero sa ngayon na naisilang na yung bata, ay parang inaamin ko na rin siya na parang bibi na ano ko sa bata. Siyempre maawa ka. Naharap sa kasong concubinage si Largo, habang adultery naman ang isasampang kaso kay Annalyn. Ryan Ang, News 5. Time out muna tayo sa mga police report, mga kapatid. Nag-overnight sa terminal ng mga bus sa Cubao ang may 300 pasahero para raw makasigurong may masasakyan sila pauwi ng probinsya ngayong Pasko. Para sa update, may live report si Maricel Halili mula sa Araneta Bus Terminal. Maricel. Yes, Rafi, Ameline, maaga pa nga lang dagsana ang mga tao dito sa Araneta Bus Terminal dito sa Cubao para humabol sa biyahe at makauwi sa kanilang probinsya para doon nga magdiwang ng Pasko. Ang sabi nga kanina ng management ng Araneta ay hindi bababa ng 300 ang bilang ng mga pasahero na dito na nag-overnight sa bus terminal para mag-abang ng mga bus. Dahil karamihan nga sa kanila, kung hindi nang galing sa malalayong lugar, mga chance passenger lang. Pamunuan ng Araneta, posibleng lumobo pa ng 10 hanggang 12,000 ang bilang ng mga pasahero sa buong maghapon. Pangamba tuloy ng LTO, baka mag-overload ang ibang bus. Kaya naman isa-isa ring ininspeksyon ng LTO ang mga bus dito para masigurong tama lang ang bilang ng mga pinapasakay na pasahero. Tiningnan din kung maayos ang kondisyon ng mga bus unit. Kanina isang bus ang nasampulang mapaalis sa terminal dahil sa kolorum violation. Pero tiba-tiba pa rin ang mga bus dahil sinamantala nito ang pagkakataon para magtaas ng halos 2 pisong pasahe. Katwiran ng mga bus, sinunod lang daw nila ang standard fare ng LTFRB. Payo naman ng LTFRB sa mga pasahero, itago ang mga overpriced na ticket para maaksyonan ng ahensya ang problema sa oras na matapos na ang holiday season. Oras na mapatunayang nag-overcharge ang isang bus, pwede silang pagbayarin ng 3,000 piso. Rafi, Ameline, sa ngayon nga maayos naman ang sitwasyon dito sa Araneta Bus Terminal at nakikita naman natin na mahigpit ang seguridad dito at bago makapasok ang mga pasahero ay ini-inspeksyon maging ang kanilang mga daladalang bagahe. At kani-kanina nga lang ay in-inspeksyon na rin ng NCRPO kasama mga QCPD na pulis ang bawat bus para matiyak na nasa maayos na kondisyon ng mga pasahero at hanggang kanina ay wala pa namang aberyang nangyayari dito. Rafi, Ameline? Salamat, Maricel Halili. Alamin naman natin ang sitwasyon sa ating